Hello, good morning mga lalabs, mga vayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kapwa ko din po OFWs around the world. Hello, good morning at saka mga to all na Filipinos viewers. Hello, good morning to you or to everyone. Thank you for watching my what's called this one video. No? So, pag-uusapan natin mga lalabs, mga fights kahapon ay na-promote uli si Capritore, general na pinakapangit. Mukhang isinumpa ng 10 demonyo at 7 kuba ang pagmumuka. Kung gaano kapangit, ganun din kasama ang ugali. At pati pamilya, doon masaya, no? Na nakipag shake hands kay Presidente Bongbong Marcos, pati ang asawa ni Tory. Tatandaan ninyo na na-promote din siya after niyang babuyin ang Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Kibolo. Yung ganang kingdom, yung simbahan at ang pastor. So, promote kaagad siya no, ni Bongbong Marcos. Nagiging sa CIDG ba yun siya? First Lieutenant, parang ganyan, no? General or something. Tapos ngayon, after niyang babuyin si dating Pangulong Duterte, of course, sa utos ni Bongbong Marcos, pinakidnap kay Tory si Duterte, pahihila pa nga eh. Kung hindi sasama sa aeroplano, hilahin ko yan. Ganyan, no? So, promote kaagad ni Bongbong Marcos ulit. Pangalawang, ano na niya nga, parang 2-star general na siya ngayon. At masaya ang pamilya ni Torre sa promotion ng kanilang Padre di Familia sa pambababoy ng kapwa-tao. At nakikita natin na mga matataba din ang anak ni Torre na 3. Ito, tingnan ninyo. Oh, yung isa mana kay Torre. Mukhang kapre. Ito. Dito banda na kasi mangot. Ang pangit, mana kay Torre. Ito yung pinagmanaang tatay. Mukhang isinumpa ng 10 kuba at gikumot sa 10 demonyo. Ito yung bangag na presidenteng nag-otos na babuyin ang Kingdom of Jesus Christ, pati si Pastor Kibuloy na tumulong sa kanya nung kampanya gumastos ng pera. At yan, ito yung isinukli ni Bongbong Marcos na walang utang na loob at walang kwintang tao sa balat ng lupa. Ito magtaka kayo dito ito yung asawa ni Torre. Nasaan ang palaka na First Lady? Wala. Diba? Dapat andito siya. Ito pa yung isa niyang anak na malusog. Yun. Ang tataba ng mga anak ni Torre. Tumaba sa kakalamon, sa sohol, sa kanilang ama mula sa taxpayers money para mambaboy ng ibang tao, ng kapwa Pilipino. At yung isa pa masaklap, isang pastor, isang simbahan, kung masama ng tao si Marcos Sr., walang kasing sama ang kanyang anak na adik. Dahil wala pa tayong narinig dati. Pinabumbahan ni sino ba ito? Ni Nino, yung Plaza Miranda. Pero walang simbahan. Na nabalitaan natin during Marcos Sr. Era or time, may ganun, may binaboy na pastor. Parang ng Kastila yung Gumborsa, ganyan no, nag-aklas. Sa panahon ni Marcos Sr., nabalitaan ganyan na may mga pare, may mga simbahan na mga binaboy, no? Wala. Sa katunayan nga ngayon, yung mga simbahan dyan ng pasintabi sa ibang mga mababait na mga pare at may nagdala ng mga simbahan Katoliko, taguan nga sila ngayon ng mga makakaliwang grupo, yung mga gaya nila ni sino ba ito? Yung si Matubato. Di ba tagal yun nagtago dyan sa isang simbahan sa ba yun? Sa Batangas? Basta somewhere ganyan, no? Bago tinulungan ng isang pare at ng gobyerno para makatakas mapunta sa The Hague or something. Saan yung si Matubato napunta, di ba? Kamakailan lang yun. Yun si Las Cañas. Si Matubato, yung alias Bikoy, na nag-witness noon na tauhan ni Trillanes para sa yung kay Duterte, kay Pulong at saka sa asawa ni Bibi Sara.
At kay Duterte na rin, Pangulong Duterte noon. O saan ba yun sila nagtira? Sa Batangas. 3 months ba yun? 4 months silang doon tumira, nagsanay kung ano yung para sa coming na incoming Senate hearing dati ni Laila de Lima dyan sa Senado nung senadora pa, hindi pa nakulong. Para sa against sa Duterte. So, anuhan ngayon din ang simbahan ng Katoliko, takbuhan, taguan ng mga kriminal, ng mga masasamang tao. Pero ito si Bongbong Marcos, nanira. So, mas masahol si Marcos Jr. kaysa Marcos Sr. Lalo, ganun din sa pagnanakaw. Kung yung ninakaw ng tatay dati, billions lang ba, trillions si BBM ngayon. May mga ginto, although magnanakaw din ng tatay na ng ginto, kaya may talano. Magnanakaw din ng anak ng ginto. So, na-promote ito. So, sabi nito sa balita, nanumpa. Ang officer nanumpa pagkatapos na promote. Pinungunahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang oath-taking ceremony para sa 39 katao na mga bagong promoted or newly promoted star rank officers sa Philippine National Police kahapong na araw Abril 7, 2025 sa Malacanang Palace. Ito ay kasi Bisaya to, no? Kasama daw dito ang kasama dito 4 na police lieutenant generals, 11 na police major generals at 24 na mga police brigadier generals. Tapos ito pa, kasama dito si Brigadier General Jean Fajardo at Brigadier General Nicolas Torre III. So, alam na natin, si Jean Fajardo na-promote na naman bilang isang sinungaling. Na dating spokesperson na na-promote na naging Brigadier General. So, yun, promoted sila ngayon. So, alam na natin, Jean Fajardo bilang isang sinungaling na sinabi niya na 60,000 lang daw yung buong Pilipinas daw ang nagdiwang ng birthday ni Duterte. Yan daw ang dumating sa kanya na information. So, promoted si Jean Fajardo. Na hindi natin alam kung ano ba talaga kasarian nito. May kipay, may hotdog, or kung ano ba ganyan. Hindi alam kung ano yung ano siya sa kanyang sarili. No? So, promote si Torre. Sinabi pa, hinikayat ni Bongbong Marcos ang sila na pagpatuloy lang daw ang pagtayo ng bagong Pilipinas kung saan ay ang taong bayan ang nakikinabang sa kahusayan, kalinaw, yung matiwasay na Pilipinas at wala daw takot at mayroong dignidad. Wow, saan nagkaroon ng dignidad ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Tayo pa dito ni BBM, remember, you are not only raising in rank, you are also raising in responsibility. You are stepping up into a position that demands no less than the highest standards of ethics, professionalism, and respect for human rights all the time. Walang human rights. Si Torre, saan ka nakakuha ng human rights kay Torre? Kaya mo pinromote Bongbong Marcos si Torre dahil sa utos mong pambababoy sa QGC, members, kanang simbahan, kay Pastor Kibuloy at kay Duterte. Wala nang iba. Si Torre walang tawag dito, tinatawag na respeto, wala siyang professionalism. In short, si Torre ay balasubas. At proud ang kanyang asawa at anak na mga matataba na lumalamon sa isinasahod ni Marcos Jr. mula sa taxpayer para baboyin ang kapwa Pilipino.